Minsan, tayo'y nagkakamali sa taong mamahalin. Ang inakala nating langit na relasyon, nagiging impyerno at nagdudulot ng bighati. Hindi lamang sa pisikal nating katawan, kundi maging hanggang sa ating kaluluwa. Isa na namang kwento ng panabalaghan ang ating tutulayan sa gabing ito na pamamagatan natin Multo ni Andro. Sa isa na namang gabi ng lagi. Tumigil ka na! Ayoko na! Tumigil ka na! Tama na! Ayoko na! Tama na! Tay, nag-aaway na naman yata yung mag-asawa sa kabilang bahay. Huwag ka sumilip. Hayaan mo sila. Hindi ba dapat tumawag po tayo ng pulis o kaya humingi po tayo ng tulong sa barangay? Hindi tayo dapat makialam. Away mag-asawa yan. Tay, may ibang nangyayari sa bahay nila. Ano ka ba, James? Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo dapat makialam. Hingi po ako ng tulong sa barangay. James! James, ano ka ba? Nakapangigilapot. Ano kaya nangyari kina Maribel at Andrew? Sige! Dalhin ninyo ang babaeng yan! Gusto kong makulong siya habang buhay! Pinatay niya ang anak ko! Pinatay niya ang anak ko! Tayo na, Mrs. Bakit, Maribel? Bakit mo ito ginawa? Sumagot ka! Bakit ayaw magsalita? Ano nangyari? Ano talaga nangyari? Wala ka bang sasabihan, Mrs.? Wala. Timonyita ka! Kung alam ko lang na ikaw ang papatay sa anak ko, hindi ako pumayag na ikaw ang pakasalan niyo! Bakit? Bakit, Maribel? Magpaliwanag ka! Bakit? Bakit? Maribel, alam ko ulila ka na. Walang ibang tutulong sa'yo kundi mga kaibigan natin. Wala na akong kaibigan, Edna. Pagkatapos na nangyari, naglaho silang parang bula. Ayaw nilang masangkot sa nangyari. Pero nandito ako, kaibigan mo pa rin ako. Ayun nga lang, wala akong perang maitutulong para makakuha ka ng abogado. Pero naniniwala ako talagang inosente ka. Alam kong sinasaktan ka ni Andrew, madalas kanyang minamaltrato. Yan nga mga pasama, pureba yan. Pero palagi mo tinatago kapag nasa trabaho tayo. Hindi ako inosente. Ikaw nga ang pumatay kay Andrew. Umalis ka na, Edna. Maribel, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabihin mo sa korte ang totoong nangyari. Hindi ka dapat makulong. Biktima ka. Paalam. Maribel! Huy! Hindi pa tapos ang buhay. Hindi ka dapat makulong. Sabihin mo ang totoong nangyayari sa inyo. Sabihin mo ang totoo! Tay, si Aling Mina na lang palang nakatira dyan sa bahay nila, no? Oo, sa mag-asawa naman yan eh.
Kaya may karapatan din siyang tumira diyan. Kumusta na kaya si Maribel? Ano ba pakialam natin sa kanya? Mabuti ka nakakulong na siya. Pero hindi naman po natin alam ang totoo. Anong hindi? Pinagsasaksak niya si Andrew hanggang malagutan ng hininga. Pero bakit po? Maaring ipinagtanggol niya lang ang sarili niya. Tay, malaking tao si Andrew. Matangkad siya. Malaki ang katawan. Habang si Maribel halos kasing taas ko lang. Maliit na babae. Balingkinitan ng katawan. Bakit mo ba pinuproblema yan? Yan ang kapalaran nila mag-asawa. Kaya wag ka na makialam. Naaawa po kasi ako kay Maribel. Simulat sa pool, hindi siya lumalabas ng bahay nila. At paminsan-minsan, naririnig nating nag-aaway sila mag-asawa. Hanggang sa basta na lang natahimik ang bahay nila. Hindi po natin alam kung anong nangyari sa loob. Yun na nga eh. Wala tayong alam. Hindi natin alam ang tunay na nangyari. Kaya itigil mo na yung pakikialam mo kina Maribel at Andrew, ha? Ilang buwan ang nakalibing si Andrew. At si Maribel naman, mabubulok na yun sa kulungan. At paglipas pa ng ilang taon, makakalimutan na sila ng mga kapitbahay natin dito sa lugar natin. Maribel, parulado ka for good behavior. Dapat ba akong matuwa? Ikaw, kung ayaw mo namang lumaya, pwede ka pa rin manatili rito. Kailan ako lalabas? Bukas. At ako ang magiging parole officer mo. Uwi ka sa dati niyong bahay. At hindi ka pwedeng umalis ng probinsyang ito hanggat hindi sinasabi ng korte. Wala akong planong pumunta sa ibang lugar. Ang bahay na yon ay bahay ko rin. Doon ako mananatili. Good. Kung gano'n, ako na rin ang maghahatid sa iyo bukas. Dito ka na ulit titira? At paano ako? Hindi ko naman kayo pinaalis. Kung kaya niyong manirahan dito na kasama ko, kakayanin ko rin. Ang kapal ng mukha mo? Matapos mong patay ng anak ko, babalik ka pa rito? Bahay ko rin ito. Kung hindi ka makatiis, ikaw ang umalis. Aba, talaga nga palang... Kung noon, pumayag akong sampal-sampalin mo lang ako. Ngayon, hindi na. Lalabanan na kita. Mamamatay tao ka! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo si Andrew! Pinatay mo si Andrew! Mamamatay tao! Aling Mina, bakit may dala kayong maleta? Uuwi ako sa isa ko pang anak. Hindi ko kayang manirahan dito na kasama ang babaeng pumatay sa anak ko. Nakalaya na ho si Maribel? Oo. At kung ako sa inyo, mag-iingat kayo sa kanya. Maribel, laya ka na pala. James, umuwi ka na sa inyo. Baka pagalitan ka ng tatay mo. Hindi na ako batang paslit. Gusto mong tulungan kita dyan sa kinukumpuni mo? Kaya ko na ito. Marupok na kasing kahoy na kinakapitan ng bintana. Tinagpian ko lang. Ako na. Tabingi pa ang pagkakalapat nitong tabla eh. At saka, matigas na kahoy ito. Mahirap tumagos ang pako. Bakit ito ang binili mo? Matagal ako nakulong. Maraming bagay ang hindi ko na alam. Sige na. Ako nang tatapos nito. At kung iniiwasan ka ng mga kapitbahay natin, ako hindi. Hindi ako naniniwalang kriminal ka. Basta kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ha? Anong? Wala namang ibang tao rito sa kusina. Pero parang may nabasag na mga plato. Oh, hindi! Andrew? Ikaw bang gumagawa nito? Tigilan mo na ako! Hindi ako natatakot sa'yo!
Kahit sirain mo lahat ng gamit dito sa bahay, hindi ako aalis dito! Bahay ko nito ngayon! Wala ka ng karapatan dito! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Hindi! Hangin? Nagkakaroon ng hugis ang hangin! Hindi kita patatahimikin. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapaalis dito! Tingnan natin. Nagawa niya ako itulak sa dingding! Hindi kita patatahimikin. Wala ka na! Tapos na ang buhay mo! Hindi mo ako mapapaalis dito! Akin ito! Akin ang bahay na ito! Tama na! Tumigil ka na! Tama na! Si Maribel yun ah. May nangyayari sa kabilang bahay. Tama na! Maribel! Si James ito! Anong problema? May tao ba dyan? Maribel! James! Napadaan ka. Ay, nasa hardin lang ako. Narinig ko sumisigaw ka. Sinong nandyan? Bakit may pasa ka sa braso at pisngi? Anong nangyari? Wala ito. Nadulas ako sa hagdan. Nauntog ako. At basta wala ito, James. Sige na, bumalik ka na sa inyo. Maribel, kung ano man ang problema, magsabi ka lang. Tutulungan kita. Oo, James. Sige. Salamat. Hindi ka dapat masangkot sa aming mag-asawa. Mag-asawa? Ha? Okay ka lang ba talaga? Hindi ba nag-iisa ka lang dyan? Oo, James. Salamat sa concern. Maribel! Pero dinig na dinig ko. Sumisigaw siya kanina. May kaaway siya. Ba't kaya pilit niyang pinagtakpan kung ano talaga ang nangyari? Bumalik kaya ako. Pero baka magalit siya. Pababayaan ko na lang muna. Sana okay lang talaga si Maribel. Hi, James. Loida, mamamalengke ka na? Oo, sana. Pero nakita kitang nanggaling sa bahay ng babaeng baliw. Kaya lumihis ako ng daan para salubungin ka. Hindi baliw si Maribel. Oh, hindi ba talaga? Alam mo, hindi siya dapat pinalaya. Sa tingin ko, dapat sa mental hospital siya inilipat. Hindi natin alam ang tunay na nangyari sa kanilang mag-asawa. Ano bang hindi? Malinaw naman, James. Siya ang pumatay kay Andro. Kawawa nga si Andrew. Naawa ka kay Andro? Pero inalam mo ba kung paano ang trato niya kay Maribel? Mabait si Andro. Magalang sa mga kapitbahay. Si Maribel, hindi nakikipag-usap kahit kanino sa atin. Suplada, maldita. Tama na! Halos lahat kayo, yan ang tingin niyo kay Maribel. Pero hindi yan ang nakikita ko. Alam kong siya ang biktima ng lahat ng ito. Huwag mong sayangin ang panahon mo sa kanya, James. Baka hindi lang siya baliw at mamamatay tao. Baka mangkukulam rin siya. At hindi natin alam, baka ginagayuma ka na rin niya. Ikaw pala. Tuloy ka. Hindi na. Hindi na ako magtatagal. Sa'yo tumakbong nanay niyo. Pinaalis mo siya, di ba? Siya ang may gustong umalis dito. Dapat pinigilan mo. May karapatan siya rito. At may karapatan rin ako. Ako ang asawa. Dating asawa. Maribel, nakulong ka na. Hindi ka na dapat tumira rito. Porke nakulong, nawala na ang karapatan ko? Saan mo babasa yon? Saang parte ng batas? Sabihin mo nga sa akin. Sa huli kong natatandaan, kasal pa rin kami ng Kuya Andrew mo. Nabiyuda lang ako, pero sa papeles, kasal pa rin kami. Pinatay mo siya. Kaya wala kang karapatan rito. Kaya mong patunayan ang sinasabi mo? Korte na mismo ang nagparusa sa'yo. Kaya ibig sabihin, may kasalanan ka. Wala kayong ebidensya. Hindi na namin kailangan ng ebidensya. Ikaw lang ang kasama rito ni Kuya nang Kung mangyari. wala na tayong matinong pag-uusapan, mabuti pa umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Tulad ng ano? Hindi pa ako tapos maglinis ng bahay. Sa laula ang nanay niyo. Maraming sulok ang pinabayaan niyang maalikabok. Kaya pwede ba
Umalis ka na. Hanggat buhay ako, hindi niyo ako mapapaalis dito! Tigilan mo na ako! Layuan mo ako! Bakit bumalik ka pa rito? Matagal ka nang patay. Tigilan mo na ako! Wala kang karapatang lumigaya. Impyerno naging buhay ko sa'yo! Ako lang ang magsasabi kung anong pwede mong gawin. Noon yun, Andro. Hindi na ngayon. Malaya na ako! Hindi! Hindi ka pa malaya. Hindi! Hindi! Ano nangyayari sa'yo, Maribel? Maribel! Hindi. Pangugot. Nagpakita na naman sa akin ang multo ni Andro. Maribel! Maribel! Sir? Bakit kayo narito? Madaling araw na. Hindi ka nagpakita sa headquarters kaninang umaga. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay nyo. May nagsabi sa akin narinig ka niya sumisigaw. Nagagalit, nakikipagtalo. Pero wala siyang ibang boses na naririnig. Kaya nagpasya akong magbantay. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Wala. Maribel, may iba ka bang kasama rito? Teka nga, buksan mo nga ilaw. Oh, puro ka pasa. Sa mukha mo at sa braso. Sino gumawa niyan? Wala ito, wala. Sa banyo. Nadulas ako. Nawalan ako ng malay at... At hindi mo pa rin ipinaliliwanag sa akin kung bakit ka sumigaw kanina. Takot na takot ang sigaw mo. Parang may papatay sa'yo. Panaginip. Ha? Isang masamang panaginip lang yon, sir. Totoo ba sinasabi mo? Oho, bantayan ninyo yung anak niyong si James. Mukhang ginagayuma siya ng killer nating kapitbahay. Nung pa naman duda na ako kay Maribel Dapat lang. Kaduda-duda nga po ang paglaya niya Baka pati yung bantay niya sa bilangguan, ginayuman niya. Baka nga. Sa totoo lang, dapat ibinabaling ni James ang kanyang atensyon sa ibang babae. Yung dalaga, yun talagang walang karanasan. Na halos kaedad niya, katulad ko. Lloyda, naniniwala akong dapat mag-ingat si James sa kapitbahay namin si Maribel. Pero kung sa pagharap ng babaeng dapat niyang pagtuunan ng pansin, sa tingin ko kailangan niyang lumayo-layo ng lugar para makaharap ng babaeng karapat-dapat talaga sa kanya. Ganun ba? Oo. Kayo na nga ang pinagmamalasakitan. Mukhang minamasama pa ninyo. Tandaan nyo, palayuin ninyo yan si James sa mamamatay taong si Maribel kung ayaw nyo mangyari sa kanya ang nangyari kay Andro. Hindi ka ba talaga magsasalita? Maribel, tinawagan mo ko, nagpadala ka dito ng mga gamot para nga ilagay dyan sa mga galos at pasamo. Pero heto, habang ginagamot kita, nakatulala ka lang. Ano ba talaga nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? O yan, tapos na. Mabuti pa bibili muna ako ng pagkain natin. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal. Huwag ka na lang sumama. Pagchichismisan ka lang sa labas kapag nakita ka ng mga tao na puro pasayang mukha at braso mo. Pagbalik ko gusto ko sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari sa'yo. Hindi ko makakalimutan. Ang babaeng yun. Siya ang dahilan kaya umalis dito ang Kuya Andrew mo. Ma, hindi ho ako titigil hanggat hindi natin siya napapaalis sa bahay na ipinundar ni Kuya. Naalala ko pa ang sinabi sa akin noon ni Andrew. Ma, kailangan na namin bumukod.
Nilalason ng babaeng yan ang isip mo. Hindi, ma. Desisyon ko ito. At paano kami ng kapatid mo? Ihahatid ko pa rin dito ang panggastos nyo buwan-buwan. Andro, alam mo namang hindi na ako nakapaghahanap buhay. Paano kung pumalyak ka? Hindi ho. Hindi ko kayo pababayaan. Pati ang kapatid ko. Tuloy ang pag-aaral niya. Gusto ko lang na nakabukod na kami ni Maribel para matuto siya sa buhay. Para makapagsimula kami na kami lang talagang dalawa. Mabuti ang kuya mo. Mabait siya. Walang dahilan para patayin siya ni Maribel. Walang dahilan. Ma, tama na yan. Makagagawa rin po tayo ng paraan para mapaalis siya sa bahay na yon. Pero ma, isang bagay lang po ang ipinagtataka ko. Ano yun? May mga pasa po siya sa mukha. Noong nakaharap ko siya. Noong araw na pumunta ako roon. Pasa? Bakit? Hindi ko po alam eh. Hindi ko na po inusisa. Nagtalo na kami at sa inis ko, umalis na lang po ako. Sandali. Kaibigan ka ni Maribel? Opo. Bumili lang ako ng pagkain kasi hindi pa siya nag-aalmusal. Paraanin niyo ko. Sandali. Gusto kong sabihin mo sa kanyang huwag na niyang kakausapin ng anak ko, ha? Bakit ako magsasabi? Di puntahan niyo siya ngayon. Kayo mismo magsabi. Hindi. Bisa demonyo yung babaeng yun eh. Ayoko siya makausap. Hindi masamang taong kaibigan ko. Biktima siya. Yan ang dapat niyong maunawaan. Biktima. Pinatay niya asawa niya eh. Ang totoo, hindi na siya dapat pinalaya. Dapat pinabayaan na siya mabulok sa bilangguan. Kung makapanghusga kayo, parang kilalang kilala niyo talaga yung kaibigan ko. Eh bakit? Hindi ba yun naman ang totoo? Hindi ho. At kung wala na kayong sasabihin na maganda, paraanin niyo ko ha. Lalamig itong binili kong pagkain para kay Maribel. Sabihin mo sa kanya, magrereklamo kami sa barangay. Ipipetisyon namin siyang paalisin siya rito. Hindi na siya dapat bumalik dito. Hindi na siya dapat manirahan dito. Sige na Maribel, sasamahan mo na kita dito ngayong gabi. Magpahinga ka na. Sa tingin ko, kinakain ng lungkot ang buong pagkatao. Pero sana, sabihin mo na sa akin kung saan galing yung mga pasamo sa katawan. Kanina nung pinalitan ko yung t-shirt mo, nakita ko meron kang malaking pasa sa likod. Para bang humampas ka o hinampas ka ng kung anong bagay? Maribel. Ano yun? Maribel. Boses ni Andrew. Maribel, anong nangyayari? Ako lang ba nakakarinig nito? O bakit nakaupo ka lang dyan? Sigurado ko narinig mo rin yung narinig ko. Ay! Naku, ano yun? Ang mga gamit tumutumba. Pero wala naman nagtulak. Maribel, halika. Lumabas na tayo. Lumabas tayo. May lalaking tumatawa. Wala naman ako nakikita. Maribel, halika na. May multo sa bahay na to. Dali, lumabas na tayo. Maribel, ano ba? Halika na. Bakit bumitiw ka sa akin? Maribel! Buksan mo to! Maribel! Ay, naku. Maribel! Ano nangyayari dyan? Buksan mong pinto! Maribel! Hoy! Patulog ka nga, ha? Huwag kang sigaw na sigaw! At Narinig mo yan? Ha? Oo! Anong nangyayari sa loob? Nasaan si Maribel? Nasa loob siya, kinulong siya ng multo, hindi nga siya makalabas. Anong multo? Siya ang gumagawa ng mga ingay na yan. Sinasaktan niya si Maribel. Kailangan natin siyang tulungan. Ay, nako, hindi. Mangkukulam ang babaeng yan. Baka nga palabas lang niya yan eh. Hindi! Kilala ko si Maribel, hindi siya makukulam. Kailangan niya ng tulong. Parang awa niyo na tulungan natin ang kaibigan Ayoko! ko. Ayoko makialam sa babaeng yan. Ah! Teka muna, sandali! Oh, hindi! Maribel! Ano nangyayari sa'yo? Maribel! Maribel! Buksan mo pinto! Goy! Patayin mo ako! Hindi mo ako mapapaalis dito! Ah!
Miss, anong nangyari? Ba't may kalabugan na naman sa loob? May multo! May nagmumulto sa bahay ni Maribel! Tingin ko, ito yung nananakit sa kanya! Multo! Oo, sumigaw kasi siya! Nag-aalala ko, baka kung ano na nangyari sa kaibigan ko! Pero teka, ano ka ba ni Maribel? Kaibigan niya ako! Magkababata kami! Pero sa ibang lugar na ako nakatira. Pakiusap! Puwersahin natin ang pinto! Nag-aalala ko kay Maribel! Ang tahimik na! Baka may masama nangyari sa kanya! Sige, sabay tayo. Oh, sige. Balihanin natin ang pinto. Okay. Baka sakaling mabuksan. Ah. Isa, dalawa. Isa pa. Lakasan pa natin. Sige. Isa, dalawa. Maribel! Ayun siya, sa tabi ng sofa. Oh! Maribel! Ay, wala siyang malay. Maribel! Maribel! Anong nangyari? Ikaw nga yung tatanungin namin kasi narinig kong boses ni Andrew tinatawag ka. Tapos nagkaroon ng kalabugan. Kusang nagbabagsakan yung mga gamit dito sa bahay. Hindi lang kita palabas, pero ako lang yung nakalabas na iwan ka rito. Narinig kitang sumisigaw. Mabuti na lang, tinulungan ako nito. Ano nga pala pangalan mo? James, ako si James. O yun, si James. Tinulungan niya ako para mabuksan namin ang pinto. James? Mabuti pa siguro, dalhin ka namin sa ospital para ma-x-ray ka. Huwag na. Hindi ako aalis sa bahay nito. Pero Maribel, marami kang pasa. Isa pa, namamagay yung likod mo. Oh. Parang kumampas ka sa dingding o sa sahig. Ewan ko, di ko alam. Kaya ko pa. Anong nangyari? Sino gumawa sa'yo nito? Sabihin mo sa amin ang totoo. Si Andrew ba ang nagmumulto? Siya yung gumawa sa'yo nito? Edna, Susundo ako ng pare. Kung kailangan dasalan o basbasan tong bahay para umalis ang multo ni Andrew, gawin natin. Edna, wag! Ha? Lumabas na siya. Ako na muna magbabantay sa'yo. James, pakiusap. Ilabas mong lahat ng gamit ni Andrew. Nasa cabinet ito sa second floor. Ilagay mo sa sako at ilabas mo dito sa bahay. Bakit? Naisip ko, kaya hindi umaalis ang multo. May mga gamit pa siya rito. Talaga bang multo ang nananakit sa'yo? Oo. At hindi siya titigil hanggat inaakala niyang may karapatan pa siya sa bahay na ito. Ito na. Dito na kayong lahat. Pagdating ng truck, kukunin na kayo. Okay na, Maribel. Maghuhugas lang ako ng kamay sa lababo. Nailabas ko ng lahat ng gamit ni Andrew. Inilagay ko sa 2 sako. Pagdaan ng truck ng basura, kukunin na yon. Salamat, James. Salamat sa tulong mo. Kung hindi lang masakit ang buong katawan ko, ako na ang gagawa nun para... Siya ba ang ipapalit mo sa akin? Ha? Boses? Boses ni Andrew yun. Hindi ko makakalimutan ng boses niya. Huwag mo siyang sasaktan. Wala siyang kinalaman sa away natin. Siya bang ipinagmamalaki mo? Ano yun? Nasaan siya? Nasaan ka? Hindi mo kailangang makita. Hindi ka dapat pumasok dito! Idamay! Siya ang ipapalit mo sa akin! Wala siyang kinalaman sa ating dalawa! Tama na! Hindi na naman nagpakita sa akin si Maribel. Alam niyang dapat araw-araw magre-report siya sa akin bilang kanyang parole officer. Sir Vince, may kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Ang multo ni Andrew. Tama na! Wala siyang kasalanan! Tama na! Pinagyayari sa loob. Oh, makapaging langit! Ano na naman kaya nangyari? Iniwan ko sila ni James para sumundo sana ng pare. Nasa lubong nga kita, kaya nga bumalik muna ako dito para... Kailangan malaman ko kung anong tunay na nangyayari rito. bukas ang pinto! Tayo sa loob. Kailangan tulungan natin sila. Nasa ospital si James, ang kapitbahay ni Maribel.
Binugbog siya ng sinasabi nilang bulto. Bulto ni Andrew. At ito rin bang sinasabi ni Maribel? Na dahilan ng mga pasa niya, ang multo ni Andrew? Oo. Mahirap paniwalaan. Pero iyan ang sinasabi niya sa akin. At hindi ka dapat maniwala. Siya ang bumugbog kay James. Kung paano niya pinatay ang anak ko, ganon rin ang plan niya kay James. Nagkataon lang na dumating kayo ni Edna. Kaya nadala pa sa ospital si James. Ewan ko, Aling Mina. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Maraming hiwaga ang nangyayari kay Maribel. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Talagang gusto mo ako ipahamak? Kahit nasa kabilang buhay ka na, ginugulo mo pa ako. Bakit hindi mo pa ako tigilan? Patay ka na, Andrew! Hanggat konektado ako sa iyo, Maribel, hindi kita patatahimikin. Ano bang koneksyon na sinasabi mo? Itinapon ko ng lahat ang gamit mo sa bahay na ito. Sa akin ito. Malaya na ako. Kaya tigilan mo na ako! Kasal tayo. At hanggang kabilang buhay, dapat ay kasama kita. Hindi ako sasama sa'yo. Nung gabing namatay ka, tinapos ko ng lahat ng tungkol sa atin. Hindi ako sasama sa impyerno pinuntahan mo! Hindi, Andrew! Nasaan? Nasaan ang anak ko? Mang Telmo, narito siya. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa ospital? Sumama po ako sa paghahatid kay James. Nag-aalala ko ng husto na makita ko siyang walang malay na inilabas sa bahay ni Maribel. Ang walang yung babaeng yun. Talagang dapat siyang ibalik sa bilangguan. Hindi rito tama. Pati ang kawawa kong anak na damay sa kabaliwan niya. Totoo po, tama kayo. Baliw na ang babaeng yon. Natitiyak ko, siya rin ang bumugbog kay James. Pero gusto ko munang makita ang anak ko. Gusto kong matiyak na ligtas ang anak ko. Sigurado ka sa narinig mo, Edna? Opo, sigurado po ako. Oo, Vince. Boses ni Andrew pagkatapos biglang nagkalabugan, nahulog nga yung mga gamit. Tapos yun na nga, nung makalabas ako ng bahay, biglang sumara yung pinto. Naiwan si Maribel sa loob. Tapos yun na, paulit-ulit na kalabog. Sumisigaw sa sakit si Maribel. At nung iwan mo sila ni James, tahimik na. Nawala ang multo? Oo, akala ko nga tapos na kaya lumabas ako para sumundo sana ng pare. At nung abutan natin si James, siya naman ang nakahandusay. At wala nang malay. Oo, sir. Ganun na nga nangyari. Bakit inuulit-ulit mo pa sa akin? Balikan na natin si Maribel. Nag-aalala ako sa kaibigan ko. Edna, sa tingin mo, may multo talaga sa bahay na yun? Hindi lang sa tingin ko, sir. Totoo, may multo. Wala akong nakita, pero narinig ko yung boses ni Andrew. Nakita ko yung mga gamit na nahuhulog mula doon sa istante kahit wala namang gumagalaw. Sigurado ka? Sigurado ako. At kung hindi tayo magmamadali, baka si Maribel ang isunod ni Andrew, talagang papatayin siya ni Andrew. Galit na galit nga sa kanya yung multo ni Andrew. Wala nang lalaking magtatanggol sa'yo. Ikaw na lang at ako. Hindi ko siya kailangan para ipagtanggol ako. Kaya kitang labanan. Hindi na mangyayaring nangyari noon. Ano pa bang hinahabol mo sa akin? Patay ka na! Isa ka na lang multo. Kaluluwang walang pisikal na katawan at kapangyarihan. May kapangyarihan ako. Mayroon, Maribel. At isasama kita sa aking kinaroroonan. Hindi, Andrew! Nung gabing namatay ka, tapos na tayo. Natapos na tayo! Tumahimik ka! Maribel? Maribel! Kami ito ni Edna. Buksan mo ang pinto. Sino kausap mo dyan? Maribel? Maribel! Huwag mo silang itamay! Huwag mo silang itamay! Ay! Ano
nangyayari? Biglang lumakas ang hangin. Tinatagoy tayo palayo sa bahay. Hindi niyo siya matutulungan. Akin si Maribel. Ako ang maniningil. Si Andrew! Sir, si Andrew yung tinig na yun! Pero wala akong nakikita. Siya ang nasa hangin! Siya ang hangin! Umalis na kayo! Hindi! Hindi! Mamamatay rin kayo. Papatayin ko kayong lahat. Ligtas po si James. Ligtas siya, Mang Telmo. Salamat. Salamat na lang at buhay ang anak ko. Kung tuluyan kang napahamak, James, talagang susunugin kong bahay ng mangkukulam na yon. At tutulungan ko kayong makaganti. Oras na makalabas ka dito sa ospital, anak. Maghahain ako ng reklamo laban sa babaeng yon. Sisiguruhin kong magdurusa siya dahil sa nangyaring ito sa'yo. Bugbog sarado si James. Samantalang gusto lang naman itong tulungan ng bruhang yon. Ito ang napala mo, anak. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka na lalapit sa babaeng yon. Masama siyang tao, mangkukulam, kriminal. Isa siyang kriminal. Tumigil ka na! Huwag mo silang idamay! Unahin kitang kunin. Kung kukunin mo ko, magpakita ka muna sa akin! Lumaban ka ng patas! Maribel, umalis na tayo dito! Sobrang lakas ng multo, papatayin niya tayong lahat! Maribel, sumama ka na sa amin ni Edna. Umalis na tayo rito. Hindi! Hindi na ako papayag na apihin niya ako! Nagtusa na ako nung buhay siya! Hindi na ako papayag na hanggang kabilang buhay! Guluhin niya ang buhay ko! Akin ka lang, Maribel. Akin ka lang! Nawala ang malakas na hangin. Nawala ang tinig. Maribel, hindi ka na makatatakas sa akin. Isasama na kita. Nagpakita ang multo! Nagpakita siya sa atin! Yan ang pagkakamali mo, Andrew. Ang nagpakita ka sa akin. Dahil itatara ko muli sa dibdib mo ang patalim na pumawi ng buhay mo! Hindi. Naglaho ang bulto. Kasama niyang naglaho ang patalim. Naitapon ang lahat ni James sa may kinalaman kay Andrew sa loob ng bahay na ito. Maliban sa patalim na ginamit ko para patayin siya. Inaamin mo ring ikaw ang pumatay sa kanya? Oo. Sa simula pa lang ng aming pagsasama, palagi niya akong sinasaktan. Nagsimula sa sampal, sa bunot, hanggang nagkapasa-pasa na ako dahil sa pagsiselos niya. Nung gabing nasaksak ko siya, natakot akong baka mapatay niya ako, kaya inunahan ko siya. Akala mo natatakot ako sa'yo? Mahina ka, Maribel. Takot ka sa akin. Alam kong titiklop ka rin kapag dumapo na sa iyong sampal. Kung papatayin mo rin lang ako, mamamatay ako lumalaban! Sobra ka na! Hindi. Mamatay ka, demonyo! Hindi ako dapat nagpakasal sa'yo! Mamatay ka! Mamatay ka! Pinagsisihan ko na ang ginawa ko nang makulong ako. Narealize kong hindi ako dapat nanahimik. May batas na pwedeng magparusa sa kanya. Maribel, Tapos na ang pagmumulto niya. Alam kong matatahimik ng buhay ko. Hindi na siya babalik. Hindi na ako guguluhin ng multo ni Andrew. Mahirap paniwalaan ang kwentong naganap kay Maribel. Ngunit higit na mahirap
paniwalaang bumalik si Andrew upang patuloy na guluhin ang buhay ng asawa niyang dati na niyang ginawang impyerno. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Multo ni Andrew. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutian. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.